Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo, hudyat po ng pagsisimula ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Malinis ba? O marumi na? Kasi yan po ang, kumbaga, ito po yung unang araw o pinaka-araw ng buong taon na tayo po ay lantarang umaamin, na tayo po ay may mga kahinaan at kasalanang nagagawa. Publicly, ipinaalam natin sa tao sa pamamagitan ng pagpapalagay ng dumi sa ating mga noo na tayo po ay makasalanan. Sabihin nyo nga po, makasalanan ako. At tanda rin po yan, bukod sa pag-amin, ay sa kaibuturan natin, ipinapahayag natin yung paghingi natin ng tawad sa Diyos. Kaya sana po, malinaw pa sa atin bakit tayo nagpapalagay ng abo sa noo. Na hindi lang po ito, makikiuso lang tayo dahil Katoliko tayo at nakikita natin uso po sa labas yung marurumi ang mukha. Dapat marumi ang mukha eh. Kasi ito pong pagpapalagay ng abo, bahagi po ito ng kultura ng mga Hudyo, ng kanilang pag-amin na sila po ay may nagawang kasalanan. Kung tutuusin, sa sinauna, sila po talaga ay nagsasaboy, humihiga, nagpapagulong-gulong sa abo para marumi. Para po masabi talaga na sila ay nagtitika, sila po ay nagsisisi. Tingnan nyo nga ulit yung mukha ng katabi ninyo. At tingin nyo ba nagsisisi yan? O
sasabihin pa sa amin sa lay minister, Father, liitan mo lang. No? Natsyempohan ko kasi kanina si Monsignor Ding, no, sa kanya ako nakapila, kaya ang laki ng daliri, kaya ang laki ng kulang na ganun sa mukha ko. No? Pero, di ba? Ito yung, hindi mo kinakailangan ngayon na maganda ka o mag-makeup ka kasi talagang hindi maganda yung namumuhay tayo sa kasalanan. Nagpaparumi yun sa atin. At isa pang napaalala sa atin, ito po ay, sabi nga, hudyat ng pagsisimula ng 40 araw na paghahanda. Kung magpapalagay ka ng abo sa iyong noo o sa iyong mukha, ibig sabihin, pumapayag ka sa challenge. Total, ang dami-dami nating challenge ngayon. Ang daming usong challenge. Pero ito, meron tayong Nazareno challenge. Handa ba talaga kayong sumama o isang araw lang aayaw na kayo sa challenge? Go ba tayo o wala lang? Kasi hindi ito biro-biro. Hindi ito parang isang araw lang na okay ngayon, bukas, ay wala na, nakalimutan na natin. Kung pwede nga lang 40 araw na meron tayong abo sa noo eh. Pero kasi ang mas mahalaga na tinitingnan, pag nawala na yung abo, yung sa kaibuturan ba, sa kalooban natin, dala-dala pa rin natin yung pag-amin at magsusumikap na tayo po ay magbabago. Na tayo po sa loob ng 4 na araw ay talagang kikilos. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, sabihin nyo po huwag kang plastic. Sige nga. O yung iba, huwag ka munang matulog. Kailangan mo munang makinig. O, nakanganga pa. Diba? Dapat yung dila ang lagyan. Kasi sabi, tiyakin ninyo na huwag maging pakitang tao lamang. So, game ba kayo sa challenge? 40 araw na challenge. Kaya di ba po, meron 3 disiplina kung saan tayo hinihikayat na tingnan natin ito. Ngayon po ay araw ng fasting and abstinence. Sabi nyo nga po, fasting and abstinence. Pag sinabing fasting, bawas po tayo ng kain. Sino nang mga kumain? For discussion lang naman, no? At for yung pagpapaliwanag. Sabi nga, kung gagawin natin to, hindi pwedeng pinangangalandakan natin. Hindi pwedeng pakitan tao lang. So for the sake of clarification and yung discussion, fasting, itong Ash Wednesday at Good Friday, tayo po ay strict observance ng fasting. Magbabawas tayo ng kain. Sa mga healthy, sa mga edad na malulusog pa, di ba? 1 full meal lang tayo dapat. So kung nag-almusal ka na, hindi ka na dapat kumain ng tanghalian at hapunan. Game ka ba o suko na agad? Kaya nga hinanda kayo, nung linggo pa lang, ina-announce na natin, sa Miyerkules, paghandaan ninyo. Kasi pag hindi ka kumain ngayon, mainit ang ulo mo. Ba't ka pa nag-fasting kung mainit din lang ang ulo mo? At ngayong araw na ito, at Good Friday, bawal po ang meat, bawal ang karne, bawal po ang laman. Anong kinain nyo kanina? Tapos mamaya, makikitusok-tusok kayo sa barbecuehan. O kahit 60 years old na, bagamat exempted kayo dahil sa inyong mga kalusugan, pero kung kakayanin ninyo, pagsumikapan. Hindi pwedeng lagi tayong exempted. Hindi pwedeng hahanap tayo ng excuses. Pero maganda po mga kapatid, sabi nga, invitasyon ito para pumasok ka sa 40 araw na paghahanda. Saan ka dapat mag-fasting? Kanina po nabasa ko po na mayroon siyang, day 1,
Ano ang dapat kong ipamigay? Day 1. So, 40 araw na mayroon siyang ipamimigay. Ang fasting po, mga kapatid, sinasabi natin, hindi tayo kakain para ang iba ang makakain. Hindi lang tayo nagpa-fasting para pumayan, pero maganda rin naman, no? Mga kababaihan, try nyo mag-fasting for 40 days. No? Para hindi yung pills yung tinitake nyo, para lamang sumeksi. Pero isipin nyo po, ano sa loob ng 40 araw ang aking babawasan? Kung hindi man maalis, ano ang aking babawasan? Siyempre, pinakauna po yung pagkain. Pero sa loob ng 40 araw, baka pwedeng wala munang yosi sa loob ng 40 araw, wala munang Mobile Legend sa loob ng 40 araw para hindi kayo napupuyat. No? Sa gabi, wala munang laro. Sa loob ng 40 araw, tatahimik ka muna, hindi ka muna makikipagchismisan. Sa loob ng 40 araw, hindi ka muna pupunta sa sugalan. Sa loob ng 40 araw, hindi ka muna iinom ng alak. Sa loob ng 40 araw, hindi ka muna magsha-shopping. At yung matitipid mo, yan ang magiging bunga para mayroon kang maibigay, no, sa pagbibigay ng limos. Hindi lang pwedeng nag-fasting ako, saan napunta yung fasting? Magpa-fasting ka at sa tuwing yung mga bagay na ginagawa mo, na ginibap mo, yan ang magdadala naman sa iyo sa pananalangin. Kung lagi tayo nag-i-internet moong araw, magbabawas ka ng pag-i-internet at yung oras na iginugugol, ilalaan mo ngayon sa pananalangin. Yan yung 40 araw na challenge. Sa tingin niyo po, kayo, ano ba sa tingin ninyo yung pwede ninyong gawin bilang pagtugon sa hamon para pagdating ng Pasko ng pagkabuhay, talagang masasabi ninyo na napagwagian na ninyo. Sa fasting po, mga kapatid, diyan din makikita kung sino ba ang may kontrol. Ikaw pa ba ang may kontrol? O yung mga bagay na ginagawa mo ang kumukontrol sa iyo? Kasi pag hinahayaan natin yon, ibig sabihin, ang Diyos ang mayroon pa rin kontrol sa buhay natin. Sana po, no? Nakakahiya naman, mamaya, pag may mga abo na kayo sa noo, tapos maririnig yung bibig ninyo, nagmumura, mabuti pang yung dila na lang ang palagyan ninyo ng abo. O ba, pwede rin 40 days, huwag ka munang magmumura. 40 days. O baka nanginginig na yung labi ninyo. Ha? Kasi kada oras, minsan may mga tao, kada salita, umpisa at dulo, may mura. O kaya naging habit mo na, mannerism mo na yung magmura. Then, i-challenge mo na yung sarili mo ngayon. Kasi alam mong hindi maganda yung lumalabas sa bibig mo. So, 40 days. Game ba kayo o hindi? Kung hindi naman, huwag niyong pilitin. Paglalagay ng abo, ibig sabihin, handa ka sa challenge at handa kang makiisa, no, sa hamon na ito na sama-sama nating lalakbayin. Ito po ay hindi individual. Ito po ay community effort. Pagtutulong-tulungan natin. Kaya naman po yan. Basta tumingi tayo ng tulong sa Diyos, magagawa natin ito. Amen?